Sinabi ni Jiang Wei sa pinuno ng pananalapi na huwag mag-alala tungkol dito. Sinabi niya na habang ang pagsasalita ng katotohanan ay napakahalaga sa isang merchant, ang pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng kanilang customer ay pantay na mahalaga. Sumagot siya na ito ang dahilan kung bakit siya nagtitiwala kay Jiang Wei. Sinabi ni Jiang Wei na kakailanganin nila ng maraming pera para makagawa ng mga bagay na ito. Nakangiting nakatingin sa kanya ang pinuno ng pananalapi, at inilagay ang isang kahon sa harap niya. Ipinakita niya sa kanya ang mga perlas na iyon at sinabing ibibigay nila ito bilang paunang bayad. Nagulat si Jiang Wei at nagtanong kung ito ang mga phosphorescent pearls. Sinabi niya na ang bawat pearl ay napakalaki at may pinakamataas na kalidad, ngunit mayroon silang napakarami sa kanila. Dagdag pa niya, dahil mas malaki ang mga ito kaysa sa laki ng mga alahas, mas mataas pa ang presyo nito. Ang pinuno ng pananalapi ay nagtatanong kung ito ay sapat na. Sumagot si Jiang Wei na ito ay sobra. Sinabi niya na kailangan niyang tasahin ang mga ito upang makasigurado. Ngunit dapat na mabili nila ang lahat ng mga item na ito sa kalahati lamang ng mga ito ay ngumiti ang pinuno ng pananalapi at nagtanong kung ito ang kaso. Sa tingin niya ay walang balak si Jiang Wei na magnakaw sa kanila. Sinabi niya sa kanya na sa kasong ito, dapat niyang ibenta ang natitirang mga perlas at ipadala ang pera pabalik sa Mount Wasek. Nagulat. Tinanong ni Jiang Wei kung ipinagkatiwala niya sa kanya ang ganoong mahalagang gawain. Tumawa ang pinuno ng pananalapi at nagtanong kung ang Yana Merchant Guild ay hindi tulad ng isang kapatid sa Mount Wasek. Walang ibang mapagkakatiwalaan nila. Nagtatanong si Jiang Wei tungkol sa bayad sa pagproseso. Sinabihan siya ng pinuno ng pananalapi na kumuha ng anumang halaga. Ang sabi sa kanya ng kanyang konsensya kay Jiang Wei ay namangha. Sinabi niya sa kanya na mabilis niyang masusuri ang mga ito at susuriin ang mga presyo sa merkado nang hindi ipinapalam sa sinuman kung ano ang nangyayari. Sinabi ng pinuno ng pananalapi na alam niyang makukuha ni Jiang Wei ang gusto nila. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanila at umalis sa templo. Pumasok ang pinuno ng pananalapi at nagsimulang tumawa ng masaya. Masaya at nagtatawanan ang lahat sa sect. Si Chun ay humihigop mula sa kanyang tasa nang sabihin sa kanya ni Sang na kakaiba ang lahat ng Mount Wasek. Pagkatapos ay itinutuwid niya ang kanyang sarili at sinabi na hindi ito kakaiba. Ito ay kainahinala. Nagtawanan ang mga matatanda at nakatatanda ng walang dahilan. Idinagdag niya na tinanong pa siya ni Chung Mayong kung nasaktan siya kahit saan, at tila nag-aalala para sa kanya. Tinanong niya si Chun, kailan pa nagkatawang tao ang demonyong iyon. Ginagawa ni Shen ang mga bagay na ganyan. Sinabi rin niya na narinig niya ang bulong-bulungan na natalo ni Jung ang Sword Dragon at na si Chung Mayen ay nakipaglaban sa isang elder ng sekta ng Wudang. Tinanong niya si Jun kung ano ang ginawa nila sa labas. Ibinaba ni Chun ang kanyang tasa at tumugon na ang ilang mga bagay ay totoo at ang iba ay hindi pa makumpirma. Gayunpaman, hindi kailangang mabalisa dahil dito. Kailangan nilang magtago ng mga sikreto sa ngayon, kaya hindi niya masabi ang lahat sa kanilang lahat. Sa anumang kaso, ito ay mabuti para sa lahat, at kabilang dito ang Sang. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan ni Chun kung bakit siya nakikiusyoso tungkol dito, ngunit sasabihin nila sa kanila kapag ang oras ay tama. Ngayon, kailangan lang nilang gawin ang kanilang sariling bahagi. Tinatanong niya kung naintindihan niya ang sinabi niya. Sinabi ni Sang na siya ay nabigo dahil si Chun ay walang pananampalataya sa kanya. Idinagdag niya na tila mas pinagkakatiwalaan niya si Chung Mayong kaysa sa tiwala niya sa kanya. Ngayon, pinigilan siya ni Chun at tinanong kung nagrereklamo siya. Namangha si Sang sa narinig. Kumunat ang noo ni Chun at tinanong kung hindi ba niya sasabihin na sasabihin nila ang lahat mamaya. Nakita ni Sang ang kanyang mga ekspresyon at sinabing mukhang isang taong kilala niya. Ganyan pinamunuan ng Mount Wasek ang mapayapang buhay nito 2 buong taon pagkatapos ng komperensya ng Mount Hua at Jong-un. Gayunpaman, isang araw, pumunta si Jong kay Chung at sinabi sa kanya na gusto ng sect leader na makita siya at si Gol ng madalian. Pumunta sila sa labas ng kanyang silid, kung saan hiniling ni Jong sa sect leader na buksan ang pinto, dahil dinala rin niya ang mga iyon. Matapos makuha ang pahintulot, pumasok sila at nakitang lahat ay nagkukumpulan doon. Pumasok si Chung at nakita ang guildmaster doon at naging masaya na makita siya. Tinanong ng guildmaster si Chung kung naging maayos ba siya. Masaya silang nagkikita at nagtatanong kung kamusta na sila.
Sinimulan ng sect leader ang pag-uusap at sinabi sa guildmaster na tinawag niya si Chung Mayong dito gaya ng kanyang itinanong. Tinatanong niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Sumagot siya na ang dahilan kung bakit siya pumunta doon upang makita sila ng personal ay dahil sa hiniling sa kanila kamakailan ng Mount Wasek. Nagtatanong ang sect leader kung may problema ba iyon. Tumayo ang guildmaster at humingi ng paumanhin sa kanila, sinabi na sa kasalukuyang kakayahan ng Yuna Merchant Guild, hindi nila sila matutulungan sa kanilang kahilingan. Nagulat si Chung, at nagtanong kung bakit hindi nila sila matutulungan. Sumagot ang guildmaster na maaaring ito ay tila isang dahilan, ngunit ang kanilang kahilingan ay hindi matutupad ng alinmang merchant guild sa mundo, kaya kahit na pumunta sila sa ibang tao para sa kanilang isyo, hindi nila sila matutulungan. Nag-aalala si Chung, iniisip kung ano ang mangyayari sa kanyang origin, energy pill. Siya ay sumisigaw na walang bagay na hindi maaaring gawin, at sinabi na ang guildmaster ay kailangan lamang na patuloy na subukang gawin ito. Inutusan ng sect leader ang iba na ay pin down siya. Hinawakan siya ni Chun at Jiang at inihiga sa lupa. Tinanong ni Chung kung siya ay mali at sinabi sa kanila na palayain siya. Nahihiya din ang guildmaster na makita ang kanyang sitwasyon. Tinanong siya ng sect leader kung ito ay maaaring dahil sa ice crystal. Narinig niya na ito ay matatagpuan sa pinakamapanganib at pinakamalalim na lugar ng Northern Sea. Kaya napakahirap kunin. Sumagot ang guildmaster na ito ay isang item na pinamamahalaan ng Northern Sea Ice Palace. Kaya tiyak na hindi madaling makuha ito, ngunit ang una merchant guilds ay higit pa sa kakayahang makuha ito. Naglabas siya ng libro mula sa kanyang mangas at sinabing ang bagay na hindi nila makukuha ay hindi ang ice crystal. Binuksan niya ang isang pahina sa harap nila kung saan may iginuhit na bulaklak. Sinabi niya na ito ay ang Imperial Bramwell na hindi nila maaaring makuha. Ang sect leader ay nagsabi na ito ay nasa listahan ng mga hiniling na item, ngunit ito ay hindi gaanong kahanga-hanga para sa kanila na mag-alala tungkol dito. Tinatanong niya kung bihira ba iyon o maaaring napakamahal. Umiling ang guildmaster at sumagot na hindi iyon ang dahilan. Sinabi niya na habang ang Imperial Bramwell ay lumalaki lamang sa isang partikular na lugar at ito ay isang pambihirang bagay, wala itong maraming katangian bilang isang halamang gamot, at ang mga epekto nito ay walang kahanga-hanga. Nagtatanong ang leader ng sekta kung bakit hindi ito maabot. Sinabi ng guildmaster na sigurado siyang alam ng sect leader ang tungkol sa 5 panlabas na palasyo. Isinalaysay na sila ay 5 organisasyong matatagpuan sa labas ng Central Plains. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas na katumbas ng isa sa 10 dakilang sekta. Ang mga organisasyong ito ay pinagsama-sama at kilala bilang 5 panlabas na palasyo. Ang kanilang mga pangalan ay Northern Sea Ice Palace, Asaira Blood Palace, Potala Palace, Southern Sea Sun Palace at Southern Region Beast Palace. Sinabi ng guildmaster na ang problema sa kanila ay ang Southern Region Beast Palace. Ipinaliwanag niya na ang Imperial Bramwell ay isang halaman na katutubong sa malalalim na lambak sa loob ng Yannan. Hindi mahirap makuha ito noong nakaraan. Ang problema lang ay kailangan nilang pumunta doon at ipunan ito ng personal dahil wala namang mga merchant na gagawa nito para sa kanila. Gayunpaman, ngayon ang landas patungo sa tirahan ng Imperial Grandwell ay naharang. Nagulat ang sect leader sa narinig. Sinabi ng guildmaster na hinarangan ito ng Southern Region Beast Palace na binanggit niya sa itaas na hindi nila pinapayagan ang sinuman mula sa Central Plains na pumasok sa kanilang teritoryo. Tinanong ng sect leader kung sinasabi niya na hinaharangan ng isang organisasyon ang landas na iyon nang walang pag-aproba ng bansa. Sinabi niya na hindi ito makatuwiran. Sumagot ang guildmaster na ang Southern Region ay isang lugar kung saan hindi gumagana ang common sense. Sinakop ng kanilang mga sekta at puwersang militar ang lugar na iyon at pinamunuan ito na parang mga hari. Hindi sila kayang kontrolin ng kapangyarihan ng bansa. Ang sabi ng leader ng sect na kahit ganoon, hindi niya naiintindihan ang dahilan kung bakit sila humaharang sa landas. Sumagot ang guildmaster na ito ay dahil ang relasyon sa pagitan ng Southern Region Beast Palace at ng Central Plains ay mabilis na lumala pagkatapos ng pagdanak ng dugo na dulot ng demonic culto noong nakaraan, nang ang Southern Region Beast Palace ay humiling ng tulong mula sa Central Plains matapos na maging inatake nila, walang sumasagot sa tawag. Pagkatapos ng lahat, walang dahilan upang sayangin ang anumang puwersang panlaban sa mga panlabas na palasyo.
Masama ang pakiramdam ni Chung sa pag-iisip na kung paano nagkaroon ng mas malaking pagdanak ng dugo, dahil matapos talunin ng demonic culto ang lahat ng 5 panlabas na palasyo at lumipat sa Hilaga, wala nang natira upang tumulong sa Central Plains. Sinabi ng Guildmaster na matapos ang pagsulong ng demonic kultong kahit papaano ay napigilan ang Southern Region, pinutol ng Beast Palace ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga tao ng Central Plains. Gayunpaman, nalampasan na nila iyon kamakailan at pinipigilan silang makalapit sa kanilang teritoryo. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa mga merchant. Idinagdag niya na ang tsaan ng Yunnan ay sikat na sikat sa Central Plains at isa sa mga bagay na nagdudulot ng malaking kita sa mga mangangalakal ng Sichuan at Shaanxi. Ngayong naputol na ang rutang pangkalakalan sa Yunnan, hindi maiiwasan ang malaking pagkalugi. Sinabi ni Chun na, sa madaling salita, sila ay nagkaroon ng napakalakas na paninindigan na pinili ng mga merchant na isuko ang mga kita. Sumagot ang Guildmaster, oo. Idinagdag niya na maaari niyang makuha ang lahat ng iba pang mga item, ngunit wala siyang magagawa tungkol sa Imperial Bramwell. Humihingi siya ng tawad para doon. Sinabihan siya ng sect leader na hindi niya kailangang yumuko at humingi ng tawad para doon, dahil hindi niya ito kasalanan. Tinanong niya ang pinuno ng Medicine Hall kung magagawa pa ba niya ang tableta nang wala ang Imperial Bramwell. Sumasagot siya na kapag gumagawa ng mga table tasks, makakamit nila ang mahusay na bisa kapag ganap nilang sinusunod ang espesyal na paraan ng paggawa ng tableta. Kung kulang man ang isang component o mali ang dami nito, mas mabuting ubusin na lang ang lahat ng sangkap na mali. Sa madaling sabi, hindi sila makakarating kung wala ang Imperial Bramwell. Ang sect leader ay nagsimulang mag-isip tungkol sa isyong ito. Pagkatapos ay tinanong ni Chung kung sinasabi nila na ang Southern Region Beast Palace ay nagdudulot ng gulo dahil hindi sila handa na isuko ang kahit isang halaman. Nagsisimula siyang sumigaw na dapat silang magkaroon ng death wish. Natatakot ang sect leader na makita siyang nagagalit. Sinubukan siyang sunggaban muli ni Chun at Jiang, ngunit hindi niya ito hinayaang gawin iyon. Sigaw na tatamaan na lang niya ang mga ito para tumabi silang lahat. Pagkatapos ay makikita niya kung maglakas loob silang hamarang sa landas pagkatapos nilang masira ang kanilang mga ulo, sinabi niya sa leader ng sect na dudurugin niya silang lahat at ibabalik ang lola ng Imperial. Sinabi sa kanya ni Chun na sila ang Southern Region Beast Palace, isa sa 5 panlabas na palasyo. Kung pipiliin niya ang isang labanan sa isang organisasyon na tulad nito, kahit 10 buhay ay hindi sapat upang manalo. Tinanong siya ni Chung kung bakit siya nag-aalala sa kanyang buhay. Sa halip, dapat siyang mag-alala tungkol sa kanilang buhay. Sumuko sina Chun at Jiang, sinabing kinasusuklaman nila iyon. May sense ang sinasabi niya. Itinaas ni Gul ang kamay at tinanong ang nakatatandang Huang kung hindi siya makakapag-hire ng mga tao mula sa ibang lugar, kung ang mga tao sa Central Plains ay ipinagbabawal na pumasok tulad ng mula sa Western Region. Nagtanong siya kung bakit hindi sila nagpapadala ng mga tao na hindi mula sa gitnang kapatagan sa Yunnan. Nahuli ng matatalas na mata ng Guildmaster ang kanyang talento at iniisip kung talentado si Gul sa pagnenegosyo. Sumagot siya na sinubukan na nila iyon, ngunit nauwi sa kabiguan ang kanilang mga pagtatangka. Ipinaliwanag niya na ang mga tao sa kanlurang rehiyon na nangangalakal sa Yunnan ay lumagda lahat ng isang kontrata na nagbabawal sa kanila na ibenta ang mga bagay sa Central Plains. Bagamat may mga taong handang sirain ang kontratang iyon, hindi sila papayag na tumulong ng madali, dahil mawawalan sila ng buhay kapag nahuli sila, lalo na kapag pinag-uusapan nila ang tirahan ng Imperial Bramwell, na medyo malalim sa loob ng Yunnan, at sa tabi mismo ng southern ng teritoryo ng rehiyon ng Beast Palace. Hindi lamang ang mga tao sa kanlurang rehiyon, ngunit ang lahat ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar na iyon, kaya ang halaman ay hindi maaaring makuha sa ganitong paraan. Nabigo si Gul nang marinig na sinabi ni Chung na mayroon silang conclusion. Pagkatapos ay tatakbo siya sa Yunnan at hihilingin sa kanila na ibigay ang Imperial Bramwell. Sinubukan ni Jiang na sabihin sa kanya na kalaban nila ang Southern Region Beast Palace. Nagtanong si Chung kung hindi mahalaga, dahil sila ang Mount Wasek. Habang naglalaban sila sa salita, may iniisip ang sect leader. Sinabi niya na dapat nilang makuha ang Imperial Bramwell. Pagkatapos ng lahat, hindi sila maaaring umupo sa paligid kapag mayroon silang isang paraan upang gawin ang pambihirang Origin Energy Pill, ngunit hindi ito magagawa dahil kulang sila ng isang sangkap.
Kahit na kailangan nilang pakilyusan ang lahat sa Mount Wasek, dapat nilang gawin ito. Kaya tinanong niya si Chung Mayong kung sigurado siyang magagawa niya ito. Idinagdag niya na ito ay isang lubhang mapanganib na gawain, ngunit ito rin ay isang bagay na tiyak na kailangan nilang gawin. Kaya gusto niyang tanungin siya kung makukuha niya ng ligtas ang Imperial Gromwell nang hindi nasasaktan. Ngumiti si Chung at sinabing siya si Chung Mayong. Kaya ang sect leader ay hindi dapat mag-alala. Bubuksan niya ang lahat ng kanilang mga ulo at ibabalik ang isang buong larangan ng Imperial Bramwell. Inutusan siya ng sect leader na paghandaan iyon sa lalong madaling panahon, magpapadala sila ng kungming sa Yunan. Tinanggap ng pinuno ng pananalapi ang utos, ngunit tumayo siya at sinabi sa kanya na gusto niyang magkaroon ng mabilisang salita sa labas habang nakikipag-usap sa labas. Tinanong niya ang leader ng sect kung balak niyang ipadala ang mga bata sa isa pang mapanganib na lugar. Sumagot siya na alam niyang makabubuting magkaroon ng kahit isang tao lang na maaaring manguna. Ngunit dahil alam niyang hindi sila nakikinig sa sinuman, sinabi ng pinuno ng pananalapi na hindi iyon ang kanyang pinag-uusapan. Ipinaliwanag niya na ang sect leader ay malapit na silang ipadala sa isang mapanganib na lugar, kaya hindi nila dapat basta-basta maghanda at paalisin sila. Kailangan nilang magkaroon ng backup na plano. Ang sect leader ay nagtataka kung ano ito. Ipinakita sa kanya ng pinuno ng pananalapi ang isang daliri at sinabihan siyang pakainin sila na sinabi niya sa kanya na alam ng leader ng sect ang kanyang pinag-uusapan. Ito ay ang Origin Energy Pill. Hello mga idolo! Ito na po ang last chapter natin para sa Season 2 ng Return of the Mount Wasek. Meron po tayong panibagong video na i-upload, sana po ay supportahan din ninyo gaya ng pagsuporta ninyo sa recap natin na ito. Mag-upload po kami ng continuation ng Mount Wasek kapag meron na pong panibagong chapter sa manu. Yun lang po, maraming salamat sa inyong suporta mga idolo. Wow, chup chup!